sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Bansang China, kinundina ang pagsuporta ng Canada sa Pilipinas kaugnay ng nangyaring harassment sa West Philippine Sea kamakailan. Hataw Balita. Department of Transportation o DOTR pinaalalahanan ang traditional public utility jeepney operators sa consolidation deadline. Hataw Balita. Mahigit 10 armadong individual sinalakay ang bahay ni Land and Transportation Franchising and Regulatory Board Chief Chopilo Guadis III sa Dagupan City. Hataw Balita. Vice President Sara Duterte ikinatuwa ang paglaya nina SMNI host Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis. Hataw Balita. Commission on Elections diniskwalipika ang nag-iisang bidder para sa automated election system sa 2025 midterm elections. Hataw Balita. At labor groups at Department of Labor and Employment suportado ang 5,000 peso DSWD cash aid para sa low-wage workers. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Kinundina ng bansang China ang suporta ng Canada sa Pilipinas ukol sa mga umano'y paglabag sa kanilang soberanya sa South China Sea. Sa pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Canada, sinabi nito na hindi dapat maging hunting ground para sa Estados Unidos, Canada at iba pang mga bansa ang South China Sea upang isulong ang kanilang mga geopolitical na interes. Para sa China, ang naturang lugar ay pangkaraniwang tahanan ng mga bansa sa rehiyon. Dagdag pa nito ang Canada bilang isang bansang nasa labas ng rehiyon ay nagbibigay lakas loob sa umano'y paglabag ng Pilipinas sa soberanya ng China at nilabag ang layunin at prinsipyo ng United Nations Charter. Nauna nang nagsumite ang Pilipinas ng isang diplomatic protest laban sa China matapos ang kamakailang harassment sa Scarborough Shoal at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kabilang ang Pilipinas sa mga lugar ng South China Sea na sakop ng kanyang exclusive economic zone at continental shelf na bahagi ng West Philippine Sea. Hataw Balita. Binigyang diin ng Department of Transportation o DOTR ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang December 31 na lamang ang deadline ng franchise consolidation. Ibig sabihin nito, hindi na makakapag-renew ng prangkisa ang mga tradisyonal na jeep na hindi papasok sa kooperatiba at korporasyon o kahit magsumite lang ng intent to consolidate. Iginit ng kagawaran na hindi na maaari pang ma-extend ang consolidation deadline kahit na may natitira pang mga operator ng traditional na jeep na hindi pa rin nagko-consolidate lalo na sa National Capital Region. Nagkaroon na kasi anya ng 6 na beses na pagpapalawig para dito. Ayon kay DOTR spokesperson Undersecretary Timothy John Batan, ang lahat ng mga tradisyonal na jeepney na hindi nakapag-consolidate ay maaari nang hulihin sa kalsada pagdating ng January 1 dahil ituturing na silang mga color room. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOTR spokesperson Undersecretary Timothy John Batan. No less than our President, Pangulong Bongbong Marcos, ang nagsabi na wala nang extension. Napapanahon na itong PUV modernization natin ay umusad at hindi na maantala yung kapakanan ng mas nakakarami dahil sa iilan. Nilinaw naman ng DOTR na pagdating ng January 1, 2024, hindi naman kaagad na magpapalit ng modernized unit ng jeep ang mga operator. Mayroon pang 2 hanggang 3 taong pataan bago sila dapat magpalit ng unit at bukod sa mga imported na minibus, maaari din nilang pagpilian ng mga locally made na sasakyan na aprobado ng Department of Trade and Industry.
Again, December 31, pang-anim na po naming extension yan. Hindi po ito bulagaan, hindi po ito biglaang pinatupad. Kung sakali man na hindi po talaga hahabol ang ating mga unconsolidated operators, ay hindi na po may extend yung validity ng kanilang prangkisa. Magiging kolorum po. Hataw Balita. Umarangkada na kahapon, December 14, ang unang araw ng tigil pasada ng transport group na Piston. Isinagawa ang nasabing aktibidad bilang protesta pa rin laban sa Omnibus Franchising Guidelines kung saan nakapaloob ang PUB Modernization Program. Unang nagtipon-tipon ang rallyista sa may University Avenue hanggang nakarating sa tapat ng Central Office ng LTFRB sa Quezon City. May ilang mga commuter ang nahirapang makasakay dahil sa mga jeep na hindi pumasada. Sa Commonwealth Avenue, tiniis ng mga pasahero ang hirap sa pagsakay kahapon ng umaga bunsod ng transport strike. Pakinggan po natin ang pahayag ng dalawa sa mga stranded na commuters. Mahirap ngayon kasi Quiapo ang sakyan namin. Bira ang Quiapo kasi dahil siguro sa strike, siguro mga ano na rin kami, mga 40 minutes. Mahirap nga, kanina pa kami, nainitan na kami. Binigyang diin ng presidente ng Piston na si Modi Floranda na kung hindi sila pakikinggan ng gobyerno, patuloy anya silang magsasagawa ng mga pagkilos at posible rin silang maghain ng reklamo sa Korte Suprema laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP. Dagdag pa rito, muli nilang ipagpapatuloy ngayong araw ng Biyernes, December 15, ang kanilang transport strike. Pero ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, wala namang naging malaking epekto sa mga mananakay ang tigil pasada ng Piston at patuloy nilang ihahandang mga libreng sakay hanggang ngayong araw. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Piston President Modi Floranda at MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes. Tuloy-tuloy yung ating mga pagkilos. Tayo ay hindi matatapos bukas. Kung bukas ay hindi matatapos yung ating pagkilos, kundi magkakaroon lamang din tayo ng adjustment o paghahanda pa doon sa mga susunod na mga araw. So masasabi natin na very minimal yung disruption sa pampublikong transportasyon. Hataw Balita. Mahigit sa 10 armadong suspect ang pumasok ng Sapilitan, Kamakalawa, December 13 sa bahay ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chopilo Guadis III sa Dagupan City. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Guadis na kasalukuyan pa ring iniinda ng kanyang pamilya ang pangyayari, lalo na ang kanyang 91 anyos na ina. Dagdag ng transport official, nasa 3 sasakyan at mahigit sa 10 armadong suspect ang sangkot sa insidente. Tiniyak ni Guadis na sa kanyang papel bilang chair ng LTFRB, nakikipagtulungan siya sa mga otoridad upang imbestigahan ang pangyayari. Ipinahayag nito na posibleng personal ang motibo sa krimen, ngunit hindi malinaw ang layunin dahil ang ginawang pagsalakay ng mga salarin ay hindi pangkaraniwan sa isang robbery case. Nangyari ang insidente sa bisperas ng 2 araw na nationwide strike ng transport group na Piston bilang protesta sa December 31 deadline para sa consolidation ng mga operator ng public utility vehicles. Hataw Balita. Ipinabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang suporta sa host ng Sunshine Media Network International o SMNI na sina Lorraine Badoy at Jeffrey K. Eric Celis matapos ang kanilang paglaya mula sa pagkakadetine sa House of Representatives. Sa isang pahayag, pinuri ni BP Sara ang tapang at tatag ni Badoy at Ka Eric sa pagtindig para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at ang saaligang batas ng Pilipinas. Ayon sa kanya, sila ay simbolo ng isang bayan na naninindigan para sa tama. Sa ilalim ng Committee on Legislative Franchises sa House of Representatives, isinama si Celis sa contempt dahil sa kanyang pagtanggi na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang source na nagbigay ng maling impormasyon
hinggil sa travel fund ni Speaker Martin Romualdez. Idinimanda naman si Badoy at ikinulong dahil sa aligasyon na nagsinungaling ukol sa kanyang papel bilang producer at host sa kanyang programa. Hataw Balita. Iimbitahan ng House Committee on Legislative Franchises sa pagdinig tungkol sa prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI si Apollo Kibuloy na minsang naging may-ari ng broadcast station. Inaasahang uumpisahan sa January 2024 ang pagdinig ng panel sa House Bill 9710 na nais ipawalang bisa ang Republic Act No. 11422 o ang prangkisang ipinagkaloob sa SWARA SAG noong 2019. Unang inimbitahan si Kibuloy sa pagdinig ng komite kaugnay ng House Resolution 1499 na humihikayat sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Subalit hindi dumalo si Kibuloy dahil hindi na umano siya opisyal ng network. Pakinggan po natin ang pahayag ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson Parañaque 2nd District Representative Gustavo Tambunting. Again, subpoena if needed, but maybe during the process of the hearing of the bill, then that's the time we will ask his first presence. Si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez ang naghain ng panukalang batas upang mapawalang bisa ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang pag-imbestiga ng Kongreso sa prangkisa ng SMNI sa hindi kumpirmadong impormasyon ng isa sa mga program host nito na si Jeffrey K. Eric Celis patungkol sa foreign travel expenses ni Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. The strongest ground would be that on the substance of the reports. Doon po sa Section 4, the responsibility to the public, we've seen po no, na although the lawyers would indicate that these are mere inaccuracies, with the other resource persons, I think we've established enough that there is a pattern towards this misinformation po that they're reporting. Hataw Balita. Nanindigan naman ang legal counsel ng SMNI na walang ginagawang paglabag ang istasyon sa probisyon ng prangkisa nito. Pakinggan po natin ang pahayag ni SMNI Legal Counsel Attorney Mark Tolentino. Yun ang allegation nila, kailangan na i-prove yan. Kasi as long as hindi nila ma-prove, there's always a presumption of good faith. There's a presumption na na-comply ng SMNI ang lahat po ng mga tinatawag na provisions ng prangkisa. Hataw Balita. Idineklara ng Commission on Elections o COMELEC Special Bids and Awards Committee ang lone bidder para sa 2025 Automated Election System na ineligible o disqualified. Ayon sa COMELEC, bigo ang joint venture na pinamumunuan ng Korean firm na Miro Systems Company Limited na mag-comply sa full legal requirements na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9184 na nagresulta sa failure of bidding. Tulad na lamang na walang English translation ng kanilang supporting documents. Hindi rin kumpleto ang paunawa na pagpapasanib sa lokal o Filipino na mga kumpanya tulad ng Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Pakinggan po natin ang pahayag ni SBAC Vice Chairperson John Rex Laudianco. Yun nga po, mula dun sa tatlong bidders na bumili ng bidding documents from Pivot, Miro, and Smartmatic, isa lang po ang nag-submit talaga. So under the rules, what will happen if a lone bidder is declared ineligible? So dahil nag-iisa siya, magkakaroon po tayo ng failure of bidding under Republic Act 9184. Magkakaroon ng mandatory review ng ating bidding documents ng terms of reference saan nagka-problema. And then, walang choice kundi mag-i-issue po kami ng panibagong terms of reference, magkakandak po tayo ng second round of competitive public bidding. Paliwanag ni SBAC Vice Chairperson John Rex Laudianco, posibleng buksan ang pangalawang round ng public bidding sa Enero ng susunod na taon. Binigyan pa ni Laudianco ng paglilinaw na maaring makilahok ang kumpanyang Miro sa proseso ng bidding, ngunit kailangan nilang ayusin ang mga kulang at depekto na natuklasan ng COMELEC Committee. Hataw Balita.
Matapos mabigo sa pagsisimula ng taon, muling isinusulong ni Senator Robin Padilla na siyang chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pag-amyenda sa konstitusyon. Pero hindi tulad sa nauna nitong panukala. Plano ngayong isulong ang pag-amyenda sa mga probisyon na may kinalaman sa politika. Sa resolution of both houses number 5, ipinapanukala ng senador na dagdagan ang bilang ng mga senador sa bansa. Sa ilalim ng panukala, 54 na ang senadora. 24 pa rin ang national senators na may 8 taong termino at papayagan ng 2 magkasunod na termino. Habang 30 ang iboboto mula sa iba't ibang rehiyon na may 4 na taong termino at papayagan hanggang 3 magkakasunod na termino. Para sa senador, panahon na raw para magkaroon ng tamang representasyon ng mga rehiyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Huwag natin aalisin yung magsubok tayo ng bago. Kung gusto natin ng bago, gusto natin ng pagbabago, magsubok tayo ng iba naman. At sa palagay ko naman, handa naman ng Senado dyan dahil nung huling pumasyal kami doon sa pinagagawang bagong gusali ng Senado, ang daming opisina. Sabi ko, parang handa naman itong Senado na madagdagan ng mga senators. Magkasama namang iboboto ang presidente at vice-presidente na magkakaroon ng 4 na taong termino at papayagan ng isang re-eleksyon. Hindi naman na maaaring tumakbo sa pagka-presidente ang kasalukuyan at mga dati nang naging pangulo. Magkakaroon naman ng 4 na taong termino ang mga local official maliban na lamang sa barangay officials. Hataw Balita. Makatatanggap ng 5,000 pisong one-time cash assistance sa mga manggagawa na may mababang kita o low-wage workers mula sa program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinuportahan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE at mga labor group ang naturang hakbang ng DSWD para makatulong sa pangangailangan ng mga manggagawang may mababang kita. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nakatanggap ng mainit na suporta mula sa Department of Labor and Employment o DOLE at sa mga grupo ng manggagawa sa bansa ang hakbang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng one-time financial assistance sa mga manggagawa na kumikita ng buwan ng sahod na 23,000 pesos pababa. Sa isang panayam, sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma ang nasabing plano ng DSWD ay makapagpapagaan sa kahirapan at kakapusan ng mga manggagawa sa pribadong sektor na mababa ang sahod. Ang anumang plano na makakatulong sa kalagayan ng mga manggagawa sa bansa at kanilang pamilya ay karapat-dapat aniya sa seryosong pagtanggap at suporta. Sinusuportahan din ng labor groups ang pagkakaloob ng 5,000 peso one-time financial assistance ng DSWD. Sa isang pahayag, sinabi ni Kilusang Mayo 1 Chair Elman Labog, isang magandang balita ang anumang pagsusumika para malunasan ang kakulangan ng take-home pay ng mga manggagawa na hindi na kayang sumabay sa patuloy pagtaas ng epekto ng inflation sa Pilipinas. Sa kabila nito, binigyan din ng grupo na ang one-time aid ay hindi nangangahulugang hindi na kailangan ng mga manggagawa ang dagdag na sahod. Kailangan aniya na agad na mapataas ang kita ng mga manggagawa sa pamamagitan ng masusing wage hike. Hindi na umano sapat ang mga mababang pag-amyenda sa sahod para iligtas sa mga empleyado mula sa patuloy paglubog sa komunay ng kahirapan. Para naman kay Partido Manggagawa Chairperson Rene Magtubo, mabuting plano ang naturang tulong pinansyal at suportado nila ito dahil makatutulong sa mga manggagawang nahihirapan sa mataas na presyo ng bilihin. Ang pondo para sa cash aid na ibibigay sa ilan ng ayuda sa Kapos sa Kita program ng DSWD ay bahagi ng 2024 national budget. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita.
Oras alas 5:28 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbuga ng sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Taal sa Batangas kahapon December 15. Batay sa inilabas na bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakitaan ng makapal na usok ang bulkan at nasa 11,265 na tinulada ang naibuga ng sulfur dioxide ng bulkan kahapon December 14. Nakapagtala rin ng nasa 10 volcanic tremor sa nasabing bulkan na tumagal ng 2 hanggang 7 minuto at may taas na pagsingaw sa bulkan na 900 metro ng pagsingaw sa bulkan. Sa kabila nito, posibleng manganib ang kalusugan ng mga residente ng apektado ng sulfur dioxide kapag nagpatuloy ang pag-ulan sa lugar. Nananatiling nakataas sa alert level 1 ang Bulkang Taal dahil sa patuloy nitong aktibidad. Pinag-iingat at patuloy na nagpapaalala sa mga residente na nakatira malapit sa Bulkang Taal at maging yung kanilang mga kailangang gawin upang mapanatiling ligtas ang kalusugan sa gitna ng aktibidad ng bulkan. Hataw Balita. Sa pinakabagong Shellfish Bulletin Number 28 Series of 2023 ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, idineklarang Dumanguilya sa Bay sa lalawigan ng Zamboanga del Sur kasama ang iba pang lugar sa Mindanao at Visayas na mayroong paralytic shellfish poison o toxic red tide. Ipinagbabawal ng BFAR ang pagkain ng lahat ng uri ng shellfish o alamang sa mga naturang lugar dahil sa panganib ng red tide. Kasama sa mga lugar na may red tide sa Mindanao ang Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Lianga Bay sa Surigao del Sur at ang coastal waters ng San Benito sa Surigao del Norte. Sa bahagi ng Visayas, ang Saplan Bay sa Capiz sa Taclan, coastal waters ng Panay, Pilar, President Roxas at Roxas City sa Capiz, coastal waters ng Gigantes Island sa Iloilo at coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol ay apektado rin. Mahigpit na binalaan ng BFAR ang publiko na huwag kainin ng alamang mula sa mga nasabing lugar dahil maaaring magdulot ito ng lagnat, pantal, pagkahilo, pagmamanhid at respiratory arrest. Ngunit tinukoy ng BFAR na ligtas naman ang pagkain ng isda, pusit, hipon at alimasag mula sa mga naturang lugar. Subalit ito'y dapat na sariwa, maayos na hinugasan at tinanggalan ng hasang at bituka bago lutuin. Hataw Balita. 8 empleyado ng Negros Occidental Provincial Government ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Mula sa kabuang bilang, 7 sa mga ito ay positibo sa shabu at isa naman ay positive sa paggamit naman ng marijuana. Nakabatay ang datos sa resulta ng isinagawang drug testing sa mahigit 3,000 opisyal at empleyado ng provincial government itong Lunes at Martes. Hindi muna pinangalanan ng 8 empleyado dahil isa sa ilalim pa sila sa confirmatory test. Maharap ang mga naturang regular employee sa kasong administratibo habang otomatiko namang matatanggal sa trabaho ang mga job order o contract of service workers sa oras na makumpirma ang resulta ng confirmatory test. Hataw Balita. Huling nahuli ng mga otoridad ang isang construction worker dahil sa illegal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Nabigyan na dati ng pagkakataon ng suspect na kinilala sa alias na Tisoy lamang o 51 taong gulang na dati nang naaresto sa Taytay, Rizal ngunit nakalaya matapos makapagpiyansa sa ilalim ng plea bargain agreement. Naharap sa kasong pagdabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165 ang suspect. Samantala, nahuli naman ng Rizal Police Provincial Office ang 7 lalaki na sangkot sa operasyon ng iligal na pagsusugal. Naaresto ang 5 suspect na mula sa Antipolo City at 2 naman mula sa bayan ng Rodriguez. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng kanilang operating units ang mga arestadong suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa anti-gambling law o ang Presidential Decree No. 1602 at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hataw Balita.
Nailigtas ng mga tripulante ng isang cargo vessel na napadaan sa lugar ang dalawang mangingisda matapos lumubog ang kanilang sinasakyang bangka sa bahagi ng karagatan ng San Francisco, Quezon at Sibuyan Island kahapon, December 14. Ayon sa Coast Guard Station Romblon, nakatanggap sila ng ulat na may lumubog na motor bangka kaya agad na inatasan nito ang Coast Guard Substation Romblon at Special Operation Unit Romblon upang i-rescue ang dalawang mangingisda. Patay sa kanilang salaysay, nakaranas ng malakas na hangin at malakas na alon ang kanilang motor bangka kaya ito lumubog. Kinilala ang mga mangingisda na sina Rolando Riano, 69 years old, Maynard Riano, 37 years old na parehong mga residente ng Barangay Agtiwa, San Fernando, Romblon. Hinila naman ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Romblon ang motor bangka sa baybay ng Barangay Bagakay, Romblon. Agad namang itinurn over ng mga tauhan ng Coast Guard ang nasa gitna mga mangingisda sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDR-RMO, Romblon. Hataw Balita. Ipinamahagi na ng Department of Agrarian Reform ang titulo ng lupang sakahan sa nasa 413 magsasaka sa lalawigan ng Albay. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Tinatiang mahigit 575 ektarang lupang sakahan ang napamahagi ng Department of Agrarian Reform o DARA sa mga mahirap na magsasaka sa lalawigan ng Albay nitong Martes, December 12. Sa ilalim to ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Split Project ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng ahensya, nasa 413 magsasaka ang naging benepisyaro ng kagawaran. Napasakamay na ng mga ito ang kanilang electronic o e-title na kanilang mga lupang sakahan na mula sa 15 bayan at 3 syudad sa probinsya ng Albay. Batay sa Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act of 2023. Kung sila ay maging miyembro ng Agrarian Reform Beneficiary Organization sa kanilang mga lugar, sila ay bibigyan ng lahat ng suportang serbisyo tulad ng technical at capacity development, pati na rin ang provision ng kagamitang pang-agrikultura at iba pang inputs. Sa isang pahayag, paalam ni Albay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Engineer Maria Eugenia Alteza, sa mga benepisyarong magsasaka na ang pamamahagi ng mga titulo ay isang unang hakbang lamang patungo sa kanilang pagsasarili at pag-unlad. Makapagpapalakas at makapagbibigay ng pagkakataon aniya na mapataas ang produksyon ng pag-aani ng mga magsasaka at magagamit sa pagpupunyagi ng bansa na masolusyonan ang kahirapan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Naipagkaloob na sa indigenous people community sa bayan ng Talakag, Bukidnon ang matagal na nilang pangarap na magkaroon ng paaralan sa kanilang lugar. Si Beng Fernandez, humahataw. Hataw Balita. Matagal nang inaasam ng mga indigenous people o IP sa bayan ng Talakag, Bukidnon na magkaroon ng sariling eskwelahan para sa kabataan sa kanilang lugar sa Talakag, Bukidnon. Naisakatuparan ang pangarap ng mga IP sa tulong ng iba't ibang organisasyon at sa pangunguna ng Joint Together Society o JTS na isang Korean International Non-Government Organization. Wish granted at masayang ipinagkaloob sa mga IP ng Sitio Tinaytayan, Barangay San Miguel sa bayan ng Talakag, Bukidnon ang isang unit ng eskwelahan na may 4 na classroom. Sa pamamagitan nito, maaari nang makapag-aral ang kanilang mga kabataan at magkaroon ng matibay na pundasyon ng edukasyon. Nakiisa sa nasabing okasyon ang Talakag Local Government Unit, Philippine Army at iba't ibang stakeholder na kabahagi upang maisakatuparan ang naturang proyekto. Naitayo ang nasabing school building sa pangunguna ng 524 Engineering Construction Battalion sa ilalim ng 52nd Engineer Brigade ng Philippine Army sa lalawigan ng Bukidnon na kaalinsunod sa modern at standard specification
na itinakda ng Department of Education o DepEd. Kasabay din nito ang pagdeklara ng mga leader at representative ng IP community na ibilang ang Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa kanilang lugar bilang persona non grata. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Weng Fernandez, Humahataw! Hataw Balita. Matapos ang 10 taon, magkakaroon na ng mas maayos na tirahan ng mga biktima ng bagyong Yolanda sa lalawigan ng Antique. Kahapon, December 14, nasa 700 na housing unit na nagkakahalaga ng 200 million pesos ang itinurn over ng National Housing Authority o NHA sa mga Yolanda survivor. Maaari nang matirahan ng mga benepisyaryo mga ipinagkaloob na bahay bago matapos ang taong 2023. Noong 2017 pa natapos ang konstruksyon ng nasabing housing project pero hindi ito agad nagamit dahil sa mga nangyaring matinding pagbaha. 10 milyong piso ang inilaan ng provincial government para sa konstruksyon ng drainage system, repair at linya ng tubig sa lugar. Hataw Balita. Nanguna ang lalawigan ng Bulacan sa paglago ng ekonomiya sa gitnang Luzon pagdating sa Gross Domestic Product o GDP. Patay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtala ang probinsya ng 27% na GDP share na siyang pinakamalaki sa rehiyon. Si Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita. Sa isinagawang Provincial Product Accounts o PPA Dissemination Forum ng Philippine Statistics Authority o PSA kahapon, December 14, iniulat ng ahensya ang 7 probinsyang nanguna sa Central Luzon na nakapag-ambag ng pinakamalaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya mula taong 2018 hanggang 2022. Sa mga probinsyang kabilang sa Region 3, ang Bulacan ang nanguna sa economic growth habang sinundan naman ito ng Pampanga Province. Bulacan had the biggest share of 27.7% to the economy of the Central Luzon, followed by Pampanga and Nueva Ecija with 24.1% and 13.7% respectively. Dagdag pa ng PSA sa taong 2021 to 2022, nakapagtala ng 9.8 Gross Domestic Product o GDP ang lalawigan. Pinakamarami sa mga ito ay nagmula sa industry, service, fishery at construction. The economy of the province of Bulacan grew by 9.8% in 2022 from the 6.7% growth in the previous year. This represents an increase in the value of gross domestic product or GDP from 550.92 billion pesos in 2021 to 604.71 billion pesos in 2022. Samantala, kalakip ng paglago ng ekonomiya ng Bulacan ay ang patuloy na pag-angat ng labor force o produktibong mamamayan gaya ng may trabaho at naghahanap buhay sa 94.1% o katumbas na 1.6 milyong individual. Sinabi pa ng PSA na industry-based na ang ekonomiya ng Bulacan. Inaasahan ding marami ang magkakaroon ng trabaho dahil na rin sa inaasahang pagbubukas ng Manila North and South Railway Project at New Manila International Airport. Considering the current events in Bulacan, several factors will surely boost the economy in the near future. Specifically in the economic sector, the ongoing implementation of big-ticket projects like the North-South Commuter Railway and the New Manila International Airport will continue to improve the economy by creating more jobs for Bulacan. Samantala, bilang pasasalamat, ginawaran muli kahapon ng Seal of Good Local Governance ang probinsya ng Bulacan, kasama pa ang ibang probinsya, kabilang na ang Aurora. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita. Halos 5,000 rehistradong tricycle driver ang pinagkalooban ng libreng gulong mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Sorsogon. Si Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita.
Nasa 4,820 mga registered tricycle drivers ang tumanggap ng tigda-2 gulong mula sa lokal na pamahalaan ng probinsya ng Sorsogon. Kaugnay ito ng programa ng Local Government Unit na libreng goma para sa parapasada sa ilalim ng 7K Kabuhayan Program na isinusulong ng lokal na pamahalaan. Batay sa datos, nasa 1,710 driver mula sa East District ng Sorsogon ang naging benepisyaryo, 2,670 sa West District, habang 440 naman ang nabigyan ng mga bagong gulong mula sa Bacon District ng Sorsogon na magagamit sa kanilang kabuhayan bilang mga namamasada. Ayon sa LGU, makakatulong ito upang mas lalong maging maayos at ligtas ang mga bumabiyahe sa paghatid sa kanilang mga pasahero, at makakatulong din ito upang makatipid na sa pagbili ng mga bagong gulong ang ating mga namamasadang tricycle drivers sa lalawigan ng Sorsogon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Makikita po natin sa ating latest satellite images, ito po yung mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Bagya pong humihina itong hanging amihan na nakaka-apekto na lamang dito sa may northern and central Luzon, magdadala ho ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Samantala, yung easterlies, ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siyang nakaka-apekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na rin dyan yung Kamaynilaan. Kaya asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Bagamat inaasahan natin malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga ho yung Visayas at Mindanao at southern Luzon ay makararanas pa rin ng mainit na temperatura habang may mga tsansa pa rin ho ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. May mga na-monitor nga tayong mga kaulapan, partikular na sa may bahagi ho ng Quezon Province at Camarines Provinces. Kaya posible o mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa bahaging yun ng ating bansa. Samantala, atin pa rin po minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan, 1,595 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon ho, hindi na natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo. At papasok ho ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ho, araw ng Sabado. Kaya posible nga ho na ito ay maging isang ganap na bagyo. At kung sakali po, pag naging bagyo ito at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin ho natin itong bagyong Kabayan. So kung sakali ho na maging bagyo siya, ito na ho yung magiging unang bagyo natin ngayong buwan ng Disyembre. Wala pa itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayong araw hanggang bukas. Subalit inaasahan natin pagdating ho ng araw ng Linggo, posible itong magpaulan sa may bahagi ho ng Visayas at ng Mindanao, lalong-lalo na ho yung eastern section ng Visayas at Mindanao. Maging bagyo o hindi man itong low pressure area, asahan ho ng mga kababayan natin. O ngayon pa lang, nagbibigay na po tayo ng babala sa mga kababayan ho natin sa Visayas at Mindanao, lalong-lalo na ho itong nasa eastern section, yung eastern Visayas, Caraga at Davao. Asahan ho ninyo pagdating ng araw ng Linggo, malaki yung tsansa na magiging maulan sa bahagi niya ng ating bansa sa pagkilos nga nitong low pressure area na ating minomonitor. Narito ang magiging lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin ito nga northern and central Luzon, sa nakaka-apekto pa rin yung amihan. Asahan pa rin yung mga isolated light rains, maliit yung chance ng mga thunderstorms. Habang sa lalabing bahagi ho ng Luzon, kasama na dyan yung Kamaynilaan, asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers na may kasamang mga thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Bagamat mainit at temperatura pa rin ang mararanasan natin sa araw na ito dito sa Luzon. Mainit na panahon din ang mararanasan sa malaking bahagi ho ng Visayas, habang yung agwat ng temperatura sa Iloilo. Wala pa rin ho tayong nakataas na gale warning. Bagamat inaasahan ho natin dito sa may bahagi ng northern Luzon ay inaasahan ho natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan dahil yung sa epekto ng hanging amihan, habang banayad hanggang sa katamtaman naman ang inaasa ating pag-alon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Mag-ingat pa rin ho kapag meron tayong mga thunderstorms, bagamat dahil wala nga ho tayong gale warning sa kasalukuyan, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat kahit ho yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Ang araw ho natin ay sisikat ganap na alas 6:13 ng umaga at lulubog ganap na 5:29 ng hapon.
At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Matagumpay na nakapasok sa susunod na round ng UNTV Cup Season 10 Eliminations ang SSS Kabalikat matapos gibain ang NHA Home Masters. Samantala, hindi rin nagpahuli ang DNR Warriors at OP-PMS Trail Blazers sa kanilang mga laro para makamit ang kampyonato. Naitala din kahapon ang most points in a game record sa kasaysayan ng Liga ng Public Servants. Si Bernard Dadis humahataw. Giniba ng SSS Kabalikat ang NHA Home Masters para isecure ang ticket sa next round ng eliminations ng UNTV Cup Season 10. Ipinabalas ng Kabalikat team na desidido sila na may pagpatuloy pa ang kanilang kampanya sa Liga ng Public Servants sa pamamagitan ng impresibong opensa para tibagin ang Home Masters. Mula sa first quarter hanggang sa matapos ang game ay hindi nagawang maibaba sa single digit ng NHA ang kalamangan ng SSS para ilista ang kanilang third straight win sa game na nagtapos sa score na 105-88. Best player of the game sina playing coach Daniel Martinez na may 17 points at isang steal. At si Lician Amparado na may 21 points, 7 boards at 2 dimes. Pinaubaya ko na kila Coach Ronald tsaka kay Coach Bon yung pagko-coach para mas makafocus ako. Ang hirap kasi talaga nung nagko-coach ka, iniisip mo pa yung nangyayari sa loob. Yun, so kaya ngayon, inisip ko na lang talaga maglaro at manalo. One of the first thing talaga sa isip namin is great achievement na to sa SSS kasi like the previous history from SSS, di ba? So ngayon sobrang tumaas talaga yung level ng competition, lalo ng gameplay namin. So makakapasok kami sa second round. Parang isa na to sa mga achievements na grabe, sobrang saya, sobrang saya. Malaking tulong rin si Maki Escalona na kumolekta ng 12 points, 13 assists at 5 rebounds at steals. Ayon sa Kabalikat team, pinaghandaan nila talaga ng husto sa ensayo ang NHA. Sa practice kasi sabi ko sa kanila, starts in practice. So parang yung tradition na pag kukunin muna namin sa practice, susunod sa game. So sumunod naman sila sa pinapagawa namin ng mga coaches sa practice. So luckily, nakapasok kami kahit na dalawang sunod na laro na pinanalo namin. Kasi for how many years ng SSS, di yata pumasok eh. So yung winning tradition, parang gusto namin as a coaches, si Bonbon, ako, si Coach Daniel, i-inject namin sa kanila yung ganun na hard work talaga. Depensa muna bago pensa. Sa kabila ng pagkatalo, pasok pa rin sa susunod na round ang NHA Home Masters na natapos ang third winning streak at may 4-2 win-loss record. Nabigo naman ang Comelec Vanguards na payukurin ng DNR Warriors sa kanilang diktikang bakbakan na nagtapos sa score ng 99-80. Subalit hindi ito naging madali sa DNR dahil halos dikit lang at nagawa pang umabante ng ilang beses ng Comelec noong first half. Subalit nakapag-adjust ang DNR pagpasok ng third quarter at hindi na pinayagang makahabol pa ang Comelec team. Nanguna sa opensa ng Warriors ang gentle giant na si Ed Rivera na kumamada ng 15 points, 16 rebounds, 5 assists at 2 blocks. Nung first half, ang bigat ng dating eh. Kaya nung second half, pinag-usapan namin na babawi kami. Sa ngayon ay may malinis na record na 5 panalo at wala pang talo ang DNR, habang ang Comelec naman ay may 1-4 win-loss record. Masasabi ko lang naging intact yung team and yun nga the first half medyo sloppy yung start namin kasi nakakapa kasi wala si si Coach Nor
buti nag-respond sila sa sinabi namin coaching staff regarding sa patience nila sa offense and also yung offensive rebound. Nakapagtala naman ng kasaysayan sa Liga ng Public Servants si John Kenneth Aljard ng OPPMS Trailblazers para buhatin ang Malacanang team laban sa DOJ Beacons na nagtapos sa score na 131-84. Kumolekta si Aljard ng 67 points. Kabilang dyan ang 10 out of 12 attempts sa 3-point area, 5 boards at 7 dimes. Binura ni Aljard ang most points in the game record ni Ralph Lansang ng DNR Warriors na 51 points. Hindi ko iniisip yun eh. Ang iniisip ko talaga manalo kami. Kasi do or die yung labanan eh. Kaya ang ano ko talaga, ready talaga ako. Nagpa-condition talaga. Win or lose, go home kami doon. Kaya pinilit namin win. Win talaga. Isang game pa. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ng Trailblazers na kinakailangan pang maipanalo ang last game sa eliminations laban sa undefeated Ombudsman Grabbusters sa linggo para makaabante sa next round ng liga. Nag-adjust lang kami doon sa mga previous game namin na yung last 3 games na natalo kami. Nag-adjust kami. Tapos yung mga players naman, binigay naman nila yung 100% doon sa ensayo. At tinake naman nila yung mga adjustment na kailangan namin gawin. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hataw Balita. Ayan, congratulations sa mga nagwagi at mayroon pa po tayong oras para naman sa ating shoutout, Brad Dante Santos, ang ating EP. Advance happy birthday po kay Lawrence Vargas. Ayan, at kay Sis Lara ng lokal ng De La Paz mula kay Brad Jesse Zapata, ang Lingap Kapatid Department o LKD ng Laguna West. Andyan po sila Brad Isidro Jusana, Sis Gemma De Leon. At suki natin si Sis Marie Gabrido ng Pagsanhan o Santa Cruz, Laguna, si John Edward Muñoz ng San Pablo at si Louie Lepanya ng Nagcarlan at si Jassy Mertalia. Ayan, shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At day 10 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 16, Talatang 4. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.